Hello everyone! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin ang konting kaalaman tungkol sa palay sa aking likuran. So, first of all, ang palay ay napakahalaga sa ating mga tao dahil ito ang ginagawa nating bigas at itong ating kinakain upang mabuhay. Okay, so alam nyo ba, may 4 na uri ang palay na aking nasaliksik. Una ay ang black rice o tinatawag din itong purple rice kasi purple siya kapag naluluto. So ang black rice, ito ay ginagawang dessert, ginagawang rice cake sa ibang bansa, ginagawa din itong porridge at kung ano pang mga pagkain na pwedeng magawa sa black rice. Pangalawa ay ang glutinous rice. So medyo common na ito sa atin dahil ang glutinous rice, ito ang ginagawa nating mga Pinoy ng palitaw, aryoka, bibingka, at saka dito sa Ifugao ginagawa din itong baya o yung tapoy sa Ilocano words. Okay, so yung glutinous sticky kasi siya, so maraming mga pwedeng gawing desserts. Okay, so ang baya, ito ay ginagawa, ito isang rice wine, tinatawag nating rice wine. So may proseso din yan sa paggawa. Next ay ang Araiza sativa rice. Ano nga ba itong Araiza sativa rice? So this is the scientific name of rice. Ito yung common rice na kinakain natin, which is unang sumibol ito sa Yangtze River sa China taong 13,500s to 8,200 years ago. So naalagaan at saka na-spread all over the world. So common na itong food sa atin. Next ay ang Carnoli rice. Ang Carnoli rice ay matatagpuan din ito unang sumibol sa northern part of Italy. So ito ay ginagawang risotto ng mga Italya. Ginagawa nila itong risotto. Yung risotto, this is a kind of dish. Yes, kind of dish na ginagawa ng mga Italian. Okay, so what are the benefits of eating these 4 types of rice? Of course, rice is very high, mataas siya, very rich in carbohydrates. So, ang carbohydrates, ito ay tumutulong sa ating mga tao upang magkaroon tayo ng lakas na gawin ang ating daily activities. So, dito sa rice, meron ding dalawang paraan ng pag-harvest. Which is first is yung manual harvesting. Ito ang gagamit tayo ng mga metal at ginagamit talaga natin ang ating kamay sa pag-harvest ng palay. Second naman is yung machinery. Gagamit tayo ng mga makina sa pag-harvest para mas mabilis yung pag-harvest natin. Okay, so pagdating naman sa pagtatanim, maraming paraan yan. So dito, yung makikita nyo is yung rice field. Lowland na rice field ito kasi minsan may irrigation, may konting irrigation doon. At yung iba naman, ang ginagawa nila is yung uphill rice. Uphill rice ba yun? Basta yung sa kaingin doon sa bundok, kinakalbo, tapos tinatamnan yan ng mga palay. So, pwede din gawin yun. Depende na lang sa magtatanim ng palay. So, this is the end of our video and I hope you learned something. Thank you for watching, everyone. Maraming salamat sa panonood and I hope you learned something. Ako rin, I learned something on my videos. Thank you.